Mami Alex, lubos ang tuwa at galak na aking nararamdaman sa panahon na iniluwal ni Milona ang aming dalawang supling, Mami Alex. Ipinangako ko sa aking sarili na aalagaan ko sila at mamahalin ng buong buo, Mami Alex. Subalit, hindi talaga maiwasan sa mag-asawa na magkaroon ng isang hindi pagkakaunawaan, Mami Alex. Pero hindi ako sumuko sa panahon na iyon, Mami Alex. Pinaglaban ko ang aking karapatan bilang asawa ni Milona. Kaya ba't gising ka pa? Bakit ngayon ka lang? Anong oras na? Kanina pa ako naghintay dito sa bahay. Napatulog ko na lahat-lahat yung dalawang kambal. Natainga yung trabaho ko doon sa bukid. Dahil walang mag-aalaga sa dalawang bata. Alam mo naman, Milona, na may kahayupan akong inalagaan para din yan sa atin. Para sa pangkabuhayan natin. Tapos ikaw hindi ka man lang marunong tumulong dito kahit sa mga bata man lang. Milona, hindi ko na kaya. Hindi ko kaya ang mag-isa. Ang lakas mo naman magsalitang hindi mo kaya. Bumubuo-buo ka ng pamilya tapos sabihin mo sa akin hindi mo kaya? Palibhasa kasi ang tanda-tanda mo na. Ay, hindi kung gusto mo maghiwalay, di maghiwalay tayo. Buisit ng buhay na to. Kung ayaw mo na sa akin, di maghiwalay tayo. Ay Milona, magdahan-dahan ka naman. Tulog na yung mga bata. Pumunta ka dito, dumating ka tapos nagwawala ka dyan. Hindi ganyan ang Milona na pagkakilala ko. Bakit ka ba nagkaganyan, ha? Ha? Tinatanong pa ba yun? Hindi ganito ang klaseng buhay na gusto ko. Akala ko sinagot kita. Pinakasalan kita dahil ang sabi mo ibigay mo sa akin yung gusto ko. Pero bakit ngayon? Bakit parang nahirapan ako? Bakit ganito ang buhay ko? Hindi ganito ang buhay na ipinangako mo sa akin. Naintindihan mo ba yun, Eugene? Hindi ganito. Bakit ba? Binigay ko naman sa iyo Nung sinabi mo sa akin na palayasin ko yung magulang ko, pinaalis ko sila. Hinayaan ko sila na lumipat sa ibang bahay. Dahil alam ko naman na mas komportable ka sa bahay na ito, kaya pinalipat ko sila nanay at tatay sa kabilang bahay. Hindi ba sapat sa iyo yun? Na mas priority kita kaysa magulang ko? Dahil mas naintindihan ka ng mga magulang ko dahil ina ka ng mga anak ko. At kailangan kita. Maunawaan mo naman sana. Gusto kong ibigay sa'yo lahat pero kailangan ko andyan ka nakaagapay sa akin din. Paano tayo kikita, Milona? Kung lagi ka sa galaan, ako yung nasa mga bata. Hindi naman pwedeng iwan ko ang mga bata sa mga magulang ko dahil matanda na rin sila. Ano ka ba, Milona? Huwag ka nang umiyak. Maayos natin to, ha? Milona, galit ka pa ba sa akin? Huwag ka na magalit sa akin. Pasensya ka na kung natasan kita ng boses kanina. Dahil yun sa pagod ko. Pasensya ka na. Sorry na. Halika. Harap ka sa akin. Huwag mo naman akong talikuran. Sige na. Eugene, pasensya ka na rin sa akin ha. Na-stress lang kasi ako sa sitwasyon natin. Parang ramdam ko yung hirap. Hindi kasi ako nasanay sa bukid. Pagpasensyahan mo na rin. Pero may ipakausap sana ako sa'yo. Ha? Ano yung gusto mong ipakiusap sa akin?
May gusto ka bang sabihin? Sabihin mo. At pag-usapan natin. Eugene, kanina kasi nagkita kami sa restaurant ni Myla, ni Jonah, at ni Marites. Napagkasunduan namin na luluwas kami ng Manila. Payagan mo na ako. Payagan mo ako makapunta ng Manila. Matutulungan kita sa financial na pangangailangan ng mga bata kasi lumalaki na sila, di ba? Bukas na natin yan pag-usapan. Sa ngayon, mahal na mahal kita, Melona. Tulog pa si Melona. Napagod siguro kagabi. Tulog pa ang mga bata. Ipagluluto ko na lang muna sila para pagising nila may pagkain na. Kailangan ko talagang maaga sa bukid para maayos ko yung mga pananim ko doon. Tatay Kamoyong, anong ginagawa niya dito? Eugene, galing ako sa bahay niyo. Yung dalawa mong kambal iyak ng iyak. Bakit mo iniwang mag-isa sa bahay? Nasaan ba si Melona, ha? Buti at napadaan kami ng nanay mo doon. Sa bahay niyo. Ay naku, kayo talagang mag-asawa para kayo mga batang walang iniisip kundi ang sarili niyo lang. Tay Kamoyong, nandoon naman yung anak niyo. Nandoon si Melona, iniwan ko doon na tulog pa. At nakita ko rin yung dalawa kong kambal tulog pa din, kaya pinagluto ko muna sila bago ako pumunta dito sa bukid. Bakit ba? Wala na ba doon si Melona? Ay, aba Eugene, kung andoon si Melona, pupuntahan ba kita dito? Grabe kung tinutso niyo yung mga anak niyo, iniwan niyo mag-isa. Ano ba kayo? Wala na ba kayong matinong pag-iisip dalawa? Tay Kamoyong, anong ibig mong sabihin? Wala talaga doon sa Melona? Lagi na lang siyang ganyan, tay. Yung anak mo nagpapaalam niya sa akin kagabi na gusto niyang sumama ni Myla, kay Marites, at kay Jonah. Gusto ko sana sabihin na doon na lang siya sa Salon ni Venosa. Hindi pa niya kailangang pumunta ng Manila kasi nandito lang yung Salon ni Venosa. Nag-hire naman kung gusto niya talagang tumulong sa financial. Pero bakit kailangan niya pumunta ng Manila? Pero hindi pa natin yun napag-usapan kagabi kasi sabi ko pag-uusapan namin yan ulit. Saan na naman yun nagpupunta? Alam niyo tay, lagi na lang yung umuwi ng madaling araw. Siya pagalit. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko dyan sa anak niyo tay. Eugene, hayaan mo muna yung anak ko. Baka may pinuntahan lang saglit at babalik din yan. Tara, uwi muna tayo sa bahay niyo. Nang masikaso yung mga bata. Nasaan bang mga magulang mo? Ba't hindi ko nakita doon sa bahay niyo? Dahil kay Melona. Dahil kay Melona, pinalipat ko yung mga magulang ko sa kabilang bahay. Pero komportable naman sila nanay doon. Mas priority ko kasi yung asawa at mga anak ko. Kung saan komportable si Melona, yun ang sinusunod ko. Pero tay, parang hindi sapat.
parang kulang pa kay Melona ang lahat ng ginawa ko. Kung tulungan lang niya sana ako, unlad naman kami tay. Kasi marami akong kahayupan. Pero bakit parang kulang? Hindi ko na alam kung ano gagawin ko dyan sa asawa ko. Grabe. Nakuha niyang iwan yung mga anak namin. Saan ba siya pumunta? Okay, sana ko pumunta siya dito sa akin. Sabihin niya sa akin. Pero yung layasan niya bigla yung mga bata. Pagpasensyahan mo na. Si Melona, kay Eugene. Pagpasensyahan mo na. Mami Annex, tuluyan kaming iniwan ni Melona sa araw na iyon. At sumama siya sa kanyang 3 mga kaibigan. Masakit tanggapin, Mami Annex, pero wala akong magawa nung sinabi niya sa akin na hindi na kami parte ng kanyang mga plano, Mami Annex. Dahil wala daw sa amin ng aking mga anak ang kanyang kaligayahan. Minsan, Mami Annex, kahit ibinigay mo na pala ang lahat-lahat sa iyo, kahit buong puso at kaluluwa, lakas at kasiyahan, ibinigay mo na sa isang tao, pero hindi pa rin pala sapat. Kaya, natutunan ko, Mami Annex, ang i-let go si Melona sa aming buhay, Mami Annex. Dahil kung hindi ko siya i-let go, ang maapektuhan ang aking 2 anak, Mami Annex. Kaya ngayon, malapit nang mag-graduate ng kolehiyo ang aking 2 kambal, Mami Annex. Dahil na rin sa aking pagsusumikap, napalaki ko ang aking mga anak na mabait at may takot sa Diyos, Mami Annex. Kaya, hindi ko na patatagalin, Mami Annex, ang aking liham ng nakaraan short story. Hanggang dito na lang. Nagmamahal, kay Eugene.